Talakayin po natin ang isang napakahalagang bagay sa buhay natin bilang mga tao, bilang mga people in uniform, at sa mga sibilyan. Lahat tayo ay nangangailangan ng honesty, katapatan, kahusayan, at yung honesty, sinabi nga ng madalas na nadidig natin, is the best policy. Kung tayo po ay tatanungin, how would you describe yourself? With two truths about us and one false. Mas madali yung sabihin yung totoong bagay tungkol sa atin. Lalo if you are not used to telling lies, you're not used to living a double face. Pag pinag-usapan yung katotohanan tungkol sa atin, hindi tayo mahirapan na magsabi kagad. And sa kabuuan ho lahat ng ating mumuhay, ang Diyos ay nalulugod pagka ho kinakitaan tayo ng katapatan. Sabi po ng Proverbs 16:13, mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. But listen, Proverbs 25 verse 18, ang mga tao na sumasaksi ng kasinungalingang saksi laban sa kanyang kapwa ay isang pangbayo at isang tabak at isang matulis na pana. Ibig sabihin, ang tao po na walang katapatan, people who lacks honesty, ay pinsala, perwisyo, at mapanganib na kasama. Tulungan tayo ng Diyos ngayong hapon, mga kapatid, sa pag-aaral ng katapatan. Of course, dapat makita sa amin yan muna, sa mga leaders, at ang Diyos na nakakakita ng lahat. Panatilihin tayo na nasa ganung landas. Magandang araw po, ito yung lingkod, Fred de Guzman, ng Squad 240. Salamat po sa inyong pag-join sa ating pag-aaral. Please tell others na panoorin, share niyo po sa iba, so that we will be able to get more people living honestly. Bakit nga ba ito importante? Bakit ito dapat pinag-uusapan? When we are confronted with the truth, ang taong may kahusayan, ang taong may katapatan, hindi mangingilag. Pagka po ang tao ay nabubuhay sa kasinungalingan, sa pagiging doble kara, pagka ito na-confronta ng katotohanan, nagwawala yung mga yan, mapanakit, mapaminsala, at you will never find them respectful. Honesty, sabi nga ng nabanggit natin kanina, is the best policy. So whether it is in personal relationship or within the family, within co-workers, within professional interaction, sa trabaho, sa kasamahan with your superiors, with your subordinates, or dealing with people on the streets, we all must strive to be honest. Ang nais po ng Diyos, mula po sa ating murang kaisipan, sa ating mga batang edad o batang mga anak, as far as a young age na marunong nang makaunawa, we should tell them the value of honesty. Sabi po sa Psalms 51:6, behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part, thou shall make me to know wisdom. So pagka po ang tao ay may katotohanan natural na kanyang ipinamumuhay, ang Diyos ay naluluwalhati. Natutuwa siya. And we will be able to know wisdom. Proverbs 11:1, ang marayang
timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Again, that is the opposite. Pagka po ang tao ay pinupuno or pinamumunahan ng padaraya, kasinungalingan, trying to cut corners all the time, ang Panginoon po ay nasusuklam. Walang kaluguran po ang Diyos doon. Proverbs 12, verse 17, ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, ngunit ang sinungaling sa saksi ay nagdaraya. Simpleng-simple ang mensahe. Whenever we say the truth, we are proclaiming righteousness, katuwiran, katinuan, kahusayan. Pero ang pagkasama niyo po ay sinungaling, puno-puno ng hidden agenda na hindi nakakaluwalhati sa Diyos, ay hindi mo magiging mainam ang pagsasama. Honesty brings favor and blessing. Lalo na po sa gobyerno, sa taong gobyerno, and within the family, dapat naroon po ang honesty. Because this honesty, yung kawalang katapatan, yung kawalang kahusayan may result in shame, it would result to disgrace, considering that it is an offense under the law ng Civil Service Commission, rules and regulations, na sinasabi ron, there would be penalty of suspension or dismissal from the service pagka po ang taong gobyerno ay kinakitaan ng dishonesty. Naku, baka wala na matira sa gobyerno pagka talaga ipinatupad. Minsan napakahirap pa akong patunayan dahil sa gagaling ng mga abogado ng mga iyan. Proverbs 13:5 and 11, ang matuwid ay nagtatanim, meaning namumuhi sa pagsisinungaling, ngunit ang masama ay kasuklam-suklam at napapahiya. So pagka po ang isang matinong tao, they would just get rid of dishonesty. Basta siya sa katotohanan. Wala sa kanyang puwang yung pagtatago ng katotohanan. Just telling the truth. Pamumuhay na may kaayusan. Ang taong yan ay may magandang kinabukasan. Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. So ang tao na nagkamal ng yaman sa masamang paraan, ay talagang mapaparam. Ngunit ang tao na nagsikap sa buhay, nagtiyaga, labored, honestly, he shall increase. Proverbs 20 verse 7, ang ganap na tao ay lumalakad sa kanyang pagtatapat. Mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Ang ganda ho, no? Bubuhay ka na maayos ngayon, you're doing good, you're doing fair, maayos ka sa pakipagtrato sa mga tao, you're living right. Pagpano mo, yung legacy mo, pinagpapatuloy ninyo mga mahal sa buhay. Nakahiya ho na hindi ho panglalait o panunukat. Nakahiya ho na pagkababanggitin ng pangalan o example ng ating pamilya, nakaismid ng mga tao, nakasimangot sila. Subukan niyo ang pangalan niyo ay Judas. O kaya ang apelyido niyo Iscariote. O kaya ang pangalan niyo o ang apelyido niyo ay kagaya ng mga nadidinig na sa television na nagnakaw at nagkamal ng yaman ng bayan. Nakahiya ho, Sipin niyo mga anak na walang kasalanang direkta doon, sa tuwing mababanggit ang apelyido nila, na pagtatawanan sila at ano pa mukha iharap nila. Tulungan tayo ng Diyos na pangalagaan ang ating pangalan, yun nga lang ang ating yaman. Thirdly, honesty produces integrity. Ito'y napaka-importanting tatak ng isang lingkod ng Diyos, lingkod ng bayan. Integrity or absolute honesty. 2 Corinthians 4:2, bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na natatago na di kami nagsilakad sa katusuhan, ni nagsigamit na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan, ipinagtatagubili namin sarili sa bawat budi ng mga tao sa harapan ng Diyos. There are people who holds the Bible, who proclaim the gospel, who preach to them as a minister,
of God, allegedly, ay nasumpungan na puro kasinungalingan. Walang katotohanan ng sinasabi, hindi pinamumuhay ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, we have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth. So, sa 1 Thessalonians 2, 3 and 4, sabi ni Paul, sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa tao, kundi sa Diyos, na sumusubok sa aming mga puso. Honesty has a beautiful impact sa buhay ng tao, lalo ng ating personal buhay. It would have fresh simplicity. Bilang public servant, bilang simpleng tao, honest person have no ulterior motives. They have no hidden agenda. No hypocrisy. Walang pandarayang pinamumuhay. No political games. Honest person will have no verbal glitter. As honesty and real integrity would characterize your life and my life, we will come to the place where all the substitute will turn us off once we cultivate a taste for the genuine, the real deal. Fourthly, honesty produces purity. Psalm 101 verse 3, I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Wika ni David, hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap na aking mga mata. Bagay na hindi dapat na nakikita. Aking ipinagtanim, meaning he hates those who are doing wrong. Wika niya, hindi kakapit sa akin. As bilang hari, David had the political power to set any agenda. He has all the power to do what pleases him. But then he committed the resources ng entire nation to accomplish his goal para sa kalooban ng Diyos. Pero yung kanyang pinilitan na si King Saul, he used his political influence, ang yaman ng bayan nila, to destroy even the army, to destroy and kill David. Si David na pinahiran ng Diyos ng langis, chosen to be the king. However, si David, nung siya nakaupo na, he resolves to avoid every unworthy aim, worthless ambition. To do anything less would inevitably lead to falling away at mawawala siya sa fellowship sa Panginoon at malalayo siya sa piling ng Diyos. Moreover, he resolved to hate accomplishments of those who fall away. Hindi po may pagmamalaki ang anumang accomplishment ng mga tao na bunga ng kanilang kalikuan, bunga ng kanilang dishonesty. Psalm 101 verse 4, ang suwail na puso ay hihiwalay sa akin. Hindi ako makaalam ng masamang bagay. This was said during the time David was so close sa Panginoon. No wonder. This man of honor, this man of integrity and honesty, he resolves to be a man of purity. Hanggat mari sabi niya, ayoko makaalam ng masamang bagay. And I believe that's one of the reasons why the Bible called him the man after God's own heart. And rare indeed, those people who could say, I will not allow any wicked thing, or I will not try to know any wicked thing or a wicked man, because a pure life is actually a spiritual investment. Pag tayo pinabuhay na may katapatan, bago tayo walang kakayahang material, when we try to live an honest life, you are investing for the future ng inyong mga susunod na lahi. The dividends would be enjoyed by your children, grandkids, and God has a purity layaway plan. Spiritual account will be established, ika nga, in your account, na later your descendants would cash in, ika nga. Yung namana, nakita nilang yaman ng tinuan, yaman ng kahusayan, yung maayos na pamumuhay at pagkatao. Paglipas natin sa mundong ito,
aanihin ang ating mga mahal sa buhay. So important to have a pure life. We are drawn to wickedness. We are exposed to perversion. We are always enticed to do evil with personal interest. At yung media, social media, would capitalize on this interest. They would highlight yung ating maling nagawa. They would highlight the evil in the world. If they would find na interesado ang tao, lalo sa impurity, nakita sa atin, they would talagang magpapalakpakan yan. Magsa-celebrate sa mga yan. And they would realize that a wicked heart would only lead to a weakening of his spiritual life. So, he would not allow any wicked thing na makalapit sa kanya. Ang sistema ng mundo, ang tawag ng mundo, will always be around us. At pagka tayo nabahiran ng karumihan, nabahiran tayo ng dishonesty, ang hirap na humaburayan sa mata ng tao. Let me close with this. There was a man and a woman nag-date sa isang medyo malayo-layo lugar, and bumili sila doon sa isang store, isang parang truck na nagtitinda ng mga chicken, etc. Nag-date sila ron, open air, wala nakakilala. Bili sila ron, binigay yung chicken, ang naka-box. Then nagbiyahe sila papunta sa kanilang pupuntahan. Then pagdating nila sa kanilang lugar, binuksan nila, kakain sila. Nakita ba, may maraming pera doon sa box, sa supot. At sabi, naku, baka ito yung pera ng tindahan. Nag-decide sila, ibalik natin to. Malaking kawalan sa kanila, ibalik natin to. So that's good. Good attitude. Bumalik sila. Then nakita nila yung isang mama, yung nagtitinda ron, harap na harap, umiyak siya. Sabi niya, ano po ba yung naharap niyo? Yung pera ko, hindi ko sa ko nailagay. At sinabi na kagad, ito po yung pera ninyo. Nakita namin sa supot namin. Tuntua yung tao. Siyempre, nabalik yung pera. Ito parang yung dalawa. Hindi, huwag kayo alas, huwag kayo alas. Tama-tama, merong major on. Gusto ko ma-highlight yung kabutihan nyo. Bibira yung nagsasauli ng gantong pera. Bibihira ito, bibihira. So, sandali, tatawagin ko yung para ma-interview ko. Sabi ng dalawa, no. Hindi, para ma-interview po kayo. Hindi. Para malaman ng tao, makita ninyo mga anak, makita kayo hindi nga po pwede. Binulong ng lalaki, hindi siya ang asawa ko. She's not my wife. So, may asawa pala yung lalaki, ang kasama niya hindi niya pala asawa, kahit anong ginawa niya kabutihan, hindi rin magiging magandang bunga. Ang samon sa atin mga kapatid, just be honest. Before God, to your work, to your family, because honesty saves everyone's time. It is the fastest way to prevent a mistake from turning into a failure. Honesty is a very expensive gift. So do not expect it from cheap people. Tulungan tayo ng Diyos, of course, kami lalo ng mga ministro, and trying to preach the Word of God. May God find us faithful, honest, punong-puno ng kahusayan upang kami na nakikita ninyo, makasunod kayo sa amin. Especially yung ating Squad 240. God bless us all. Pray for these men na kasama natin sa squad for many years. As we salute them, pray for them that they would do their job with all honesty. Maging tapat sa pamilya, maging tapat sa trabaho, maging tapat sa lahat ng bagay. Yan ang magiging yaman nyo. A good name is better to be chosen than great riches. God bless us all and stay safe, and God give you peace. Until next time, salamat po.